Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion ang post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, Rowena Guanzon is at Cebu, Philippines. Yan, may picture silang dalawa ni Governor-elect Pam Baricuatro. Sabi niya, kasama natin ngayon ang napakaganda at very bright na Governor ng Cebu, Governor Pam Baricuatro. Bongga, di ba? So, nakakatuwa po itong ginagawa ni Attorney Rowena Guanzon. Una, napaka-active niya ngayon mag-post. Kaya ngayong kanyang followers, sobra 500,000 na. Kaya tuwan-tuwa siya. At ang sabi ng iba, yung mga comments na nabasa kong Attorney, basta DDS, sulit yan. Susuportahan ka ng mga DDS. Basta ipagpatuloy mo lang ang suporta sa mga Duterte. So ito, aside dito sa pagbisita niya kay Governor-elect Pam Baricuatro, nakita ko rin yung ibang post niya, kasama niya mga politicians na aligned sa mga Duterte. So, siguro, nare-realize niya na itong Marcos admin wala talagang patutunguhan. At na-realize na rin niya kung anong klaseng leadership meron ng mga Duterte. Kaya nga, nagbo-volunteer na nga siya na maging spokesperson ng Office of the Vice President. Na nag-respond naman ang ating minamahal na VP Sara na saludo ako sa respeto at saludo ako sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. Go lang ma'am, go, magsalita ka. Tuwan-tuwa naman sa Attorney Guanzon. Kaya tinatawag ko itong si Attorney Guanzon na unofficial spokesperson of the OBP. Meron na siyang binira na niya na sino to? Attorney Abante, Princess Abante. Ano ba yun? Yung tungkol sa Kamara na ang respeto daw, hindi pinipilit. Ano daw ang respeto doon? Kusang, lead by example, parang ganun. So, binira niya. Unti-unti. Kaya, okay. Di ba may kasabihan, same feather flocks together. Kikita natin, ito, hindi pa umupo si Governor Baricuatro, nagtatrabaho niya. Ano na siya, umiikot na siya, galing siya sa Manila, nag-courtesy call sa mga senador, sa mga which is very good, mga investors. Makikita mo, I don't know, wala siyang, ang alam ko, wala siyang sa posisyon, nagmayor, kailang, siya, businesswoman, ang alam ko, naging siya sa corporate world. Kung corporate world siya, talagang matino. Hindi ka mag-selfie sa corporate world pag mahina ka. So, yung experience niya sa corporate world, dinadala niya na ngayon dito sa local government. Parehas sila ni Attorney Guanzon. Ano na pala itong si Attorney Guanzon is accomplice mayor ng Cadiz City. May post siya, pinost niya yung litrato niya nung mayor pa siya, batang-bata na sabi niya, nakikipagbarilan sa mga warlords o mga kriminal. May angking, tapang at talino. And then yung mga feedback o mga comments na nababasa ko, talagang from 4th class municipality ang Cadiz, naging 1st class municipality or city na ngayon. Ganyan katindi ang kanyang accomplishment bilang mayor. So, maraming nagpapatotoo sa kanyang nagawa, mga scholars niya na naging matagumpay na, yung kanyang malasakit talaga. You cannot put a good woman down. Kasi kung mayaman pala itong si Attorney Rowena Guanzon, mga hasyenderang kanilang kaliwat sa Negros, mayaman. At yung sweldo daw niya noon as mayor ng Cadiz City, halos hindi niya kinukuha.
inilaan niya sa mga scholarship program niya. Kaya ito, sana sa 2028, ito nga, ang daming comments. Magbasa tayo sa mga comments. Na pagtatakbo siyang senador, ito, Nelson Kawili, attorney, sa 2028, tumakbo kang senator, hahaha, tiyak panalo ka. Kevin Manuel, if you run for senator under Inday in 2028, you will get my vote, attorney. Emion Salmon, me too, if under BP Sara, my vote is for her also. Itodo na. Ayun. So, sana nga, yung mga ganitong talino, malasakit, character, integrity, ito ang kailangan natin sa Senado. Miriam Defensor Santiago na kung tatakbo siya sa 2028, manalo nako, dalawa na sila ni Senator-elect Marcoleta. So, napaka-exciting ang political developments natin ngayon. So, sa impeachment is ang latest nga balita is hindi muna tinanggap ng mga prosecutors yung articles of impeachment. Ayaw naming tanggapin. Pinagpapaliwanag ang senator judges. May motion for clarification. Ano ba yan? So, antabayanan natin ano naman ang response ng senator judges. Kasi korte na yan Hindi magkapantay ang korte at prosecutor. Ang prosecutor, wala kang magawa kundi sumunod ka sa utos ng korte. Hindi na tinanggap. Kung ako ang senator judges, talagang magre-react ako ng matindi na parang pinapalabas co-equal sila. Ganun ba yun? Sabi ni Senator Escudero, pagdating sa impeachment case, hindi sila co-equal. Kasi korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Kaya hindi co-equal. Kaya I don't know bakit hindi nila tinanggap. Anyway, antabayanan natin. Hindi pa tapos ang kaso. Kailang first round, panalo na si VP Inday Sara. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. Karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon mo na niyang itsura sa unang balay ni Angkol nilang ipuyan karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gyud siya. Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na migsin kay nakakuha namin sa among balay nga buslot na. Labaw na sa nagtabang sa amoa. Dagan salamat kay nakuan kami. Nasulbad mi sa among problema sa among panimalay. Nga nakuan namong kuan atop, nasulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay? 20 na nakapin katuig among balay. 20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid so karon pa magtukod og bagong balay. Oh.
Sige, salamat.